Ang Pilipinas ay tahanan ng iba't ibang kultura at relihiyon, kabilang ang mga Muslim sa komunidad na nagtataglay ng hangang-hangang kasaysayan sa tradisyon, bahagi ng kanilang kultura at makita natin po ang mga bata ay naghahanda na para sa kanilang parada. Ang damit na ito ay tinatawag na balintawak. Ang balintawak is isang simpleng version ng mestiza dress. Ito po ay may bill shape or parang basta bill shape na sleeves yung dito sa sa shoulder, sa abaga. Tapos meron siyang parang siyang balo saya, no? Parang siyang balo saya, tapos meron siyang tapis at saka panyulo, tinatawag ng panyulo nandito sa may at saka meron siyang sa ulo. At ito naman po ang kimona at patadyong. Ang kimona ay isang damit ng kababaihan sa Pilipinas. Isa itong maluwag na blouse o blusang pang-itaas na damit na may katernong palda ng mga Pilipina. At ang kimona po ay may mga borda. Ito ba? Ang kimona po ay ito ay barot saya na sinusuot ng mga Bisayan or Bisaya. Ito po ay may po siya ng silk at ito po siya ay manipis lang at saka may mga borda-borda at may terno siya na patadyong. Yung patadyong naman pwede ni-level o dito lang sa tuhod o pwede rin mahaba. So, isa sa mga pangunahing kasuotan ng mga Muslim ay ang abaya. Ang abaya ay isang pangkakabaihan na kasuotan na nagbibigay ng modesya at pagtakip sa katawan. Karaniwang ginagawa ito mula sa maginhawang tela at malalim na kulay tulad ng itim, asul o pula. Ang abaya ay naglalayong katakpan ang katawan mula sa liig pababa hanggang sa mga paa. Sumusunod sa prinsipyo ng hijab o pagpapahalaga sa pagkakataong magkaharap ang mga kasarian. Yun ang Muslim yan. Bukod sa abaya, maaari ring matagpuan ang iba't ibang uri ng kasuotan sa iba't ibang mga grupo ng mga Muslim na Pilipino. Halimbawa, ang malong, may malong dyan. Ang malong ay isang tradisyonal na kasuotan na karaniwang ginagamit ng mga Maranao at Maguindanao. Ito ay isang malawak na tela na nakabalot sa katawan mula sa baywang pababa at ito naman ang igurot. Ang mga kasuotan ito ay gamit noong unang panahon. Ang mga igurot kung saan ito ay tinatawag na kubal para sa mga kalalakihan at ginalit naman para sa mga kababaihan. Alam niyo ba ang igurot ay nakatira sa bahagi ng buntok, ibaloy, ifugaw, isnig o apayaw, kalinga at kakanai. Ito ay pinagsisikapang ipreserba ng gobyerno upang manatili ang kanilang lahi. May trivia tayo, guys. Ito naman ang kamisa de chino. Maituring na isa sa mga pambansang kasuotan ang kamisa de chino. Isang pang-itaas na kasuotan o kamisita na walang kwelyo at may mahabang manggas. Malinaw na pangalan ito ng isang influensyang ito ng mga Chino sa Pilipinas. Ngunit maaaring gawa mula sa lokal at inangkat na materyales. Payak ito may isang kulay na kadalasan ay puti at walang disenyo. Ginagamit ang kamisa de chino bilang kasuotan sa iba't ibang sayaw sa Pilipinas katulad ng hota, polka, habanera, kumakarit na isang sayaw para sa panilig at sayaw igtapi na bangko mula hingayin at pagkita ng katikitan akliksi. Bukod sa pagiging kasuotan sa iba't ibang sayaw, ginagamit din ang kamisa de chino bilang panloob sa barong Tagalog. Ito na po mga kaibigan, meron na tayong kunting kalaman o trivia na ibinabahagi po sa inyo. Ito yun ang balintawak, yun ang apo ko, yung matangkad na yan. So, naglalakad po sila, medyo malayo nilalakad nila, guys. So, sobrang malayo at saka grabe na pinapawisan talaga yung mga bata, kawawa sila. Pero wala tayong magawa kasi ganun talaga, no? Ang mga obligasyon sa school dapat sumunod tayo sa mga alituntunin ng paaralan. At ito yung kimona at patadyong at ang mga bata na susuot ng yung mga lalaki kamisa de chino. You guys, yung kasuotan, dalawa lang kasi yung kasuotan ng mga lalaki, no? Sa yung kamisa de chino, yung gano'n man talaga sa mga lalaki ito sa Visayas, kamisa de chino lang talaga. Ayun ko ba, mga iba siguro yun po ang tawag doon, yung mga guro sila nag-attire ng Muslim. So Muslim kasi ito Muslim to. So nasabi ko na nung una yung ano ang ibig sabihin ng mga kasuotan ng Muslim na babae at saka lalaki. So yun.
Gano'n, magaganda sila. Maganda na makasuotan ng mga Muslim. Yung iba walang abaya. Yung iba dapat talaga may abaya din. Ang Muslim, so ganda nila. So guys, ang kanilang mga kasuotan sa Muslim. Medyo mo yung mahaba talaga yung nilang kanila. Finally, balik na naman sila sa school, no? Tapos na yung parade nila, yung medyo mahaba talaga yung inikot-ikot nila dito sa poblasyon, Basay, sa taon po namin to. Pabalik na sila ng, papasok naman ulit sila sa school. So, yun. So, ganda nila, no? Ganda ng mga, kasuotan ng mga bata. Pero, sa grade 1 ata, yun, sa kinder, from Igorot. Tapos, sa grade 2 is, Muslim ata yun. Oo. Ay, Igorot pala yung sa grade 2. Tapos, sa grade 3 is Balintawak. Sa grade 4 is, sa Barok Chaya. Naninimulat at yung sa grade 5. Iwan, hindi ko na yung sa grade 5. At sa grade 6 yung Muslim. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.